Nililingid sa ating kaalaman na napakayaman ng ating kultura, hindi po ba? Kabilang sa mga tradisyon ng ating mga ninuno ay ang pagkakaroon ng mga binukot o mga prinsesa sa isang tribo sa Panay. Ang binukot ang siyang naging inspirasyon sa character ni Amaya, ang bida sa epic serye na ipapalabas dito sa GMA. Yan ang tinutukan ni Cara David. Mahigit 7 taon na ang nakararaan mula nang akyatin ko ang isang bundok sa Panay para hanapin ang mga binukot o ang mga prinsesa ng isang tribo na kung tawagin Panay Bukidnon. Maganda nga eh. Maganda ba? Puti yung katawan. Maputi? Oo. Kasing puti ko, mas maputi pa sa akin. Pareho tayo. Maputi pa sa akin? Tisay! Pagkatapos ang halos isang araw na paglalakad, darating ko rin ang liblib na tribo. Tradisyon ng mga Panay Bukidnon ang pumili ng pinakamagandang bata sa kanilang tribo. Binubukod ang mga babaeng ito, di pwedeng maarawan, di pwedeng ipatapak sa lupa ang paa, tinatratong parang prinsesa. Malapit nang mamatay ang tradisyong ito at ang mga huling prinsesa ng Panay, nagsitandaan na. Makalipas ang 7 taon mula nang mapanood ang dokumentaryo ng Eyewitness, muling mapapanood sa telebisyon ang misteryo ng mga binukot sa katauhan ni Amaya, ang pinakabagong epic serye ng GMA na pagbibidahan ni Marian Rivera. So nung napanood ko yung documentary, nakita ko may binukot, may ganitong kultura. Because of that, nagka-interest ako sa kanila. Katulong ang 2 historian mula sa UP, 1 taong sinaliksik at binuo ni Suzette ang kwento ni Amaya, isang binukot noong sinaunang panahon. Lingid sa kaalaman ng marami, bago pa man dumating ang mga Espanyol, may mayamang kultura na ang mga Pilipino, mga datu, babaylan, mandirigma at ang mga binukot. Lahat ng ito, isa sa buhay sa Amaya. It's about time na ang soap ay maging vehicle din, hindi lamang ng entertainment, 'di ba? Kundi maging educational na rin siya. Ito ay kwento, hindi basta kwento lang naggawang isip, kundi kwento ng kultura natin. Aminado si Suzette na sa panahon ng Korean novela at fantaserye, malaking sugal ang gumawa ng soap opera tungkol sa kasaysayan. Pero kung ito lang ang paraan para buhayin sa ating isipan ang mga tradisyong nanganganib ng mabura, sulit raw ang lahat ng hirap nila sa Amaya. Cara David, Nakatutok, 24 Oras. Nasabat ng Bureau of Customs ang 700 sako ng Black Sea Fan Corals na nagkakahalaga ng 15 milyong piso. Ang black corals na kabilang po sa endangered species ay balak daw sanang ipuslit patungong China para gawing fashion accessories. Nakatutok si Claire Delphine. Nagkakahalaga ng 15 milyong piso ang halos 700 sako ng mga Black Sea Fan Corals na nasabat mula sa isang cargo vessel sa Cebu nitong May 19. Idineklarang mga scrap metal at nakakonsign ito sa isang fictitious junk shop doon. Mula raw sa Zamboanga City ang kargamento. Ipapadala sana sa Maynila pero dinivert sa Cebu nang mahuli dito sa Maynila ang mas malaking shipment ng Black Corals at stuffed pawikans nito lang May 11. Ayon sa Bureau of Customs, sa China daw sana ang destinasyon nito. Malakas daw ang demandang black coral doon dahil sa paggawa ng fashion accessories. Hinala ng otoridad sa reef complex sa Sulusi, hinango ang mga ito. Nagko-cover ito ng halos 2 land area ng Metro Manila para makakakolekta ka ng ganitong karaming corals. Suspetsya ng Bureau of Customs, isang multi-million peso industry na sa Pilipinas itong illegal marine trade. Pero bukod sa kulang sa kagamitan at tao ang Customs Police, naging hadlang na rin daw ang ating batas sa pagpuksa sa illegal na negosyong ito. Isa ang Pilipinas sa 7 bansang may pinakamagandang biodiversity sa Asia. Kabilang ang black coral sa threatened at endangered species na ipinagbabawal hulihin. Ang parusa sa mga lalabag, kulong ng 6 na buwan hanggang 2 taon at multa ng hanggang 2,000 piso. Napakagaang parusa raw kung ikukumpara sa milyon-milyong pisong kikitain sa ganitong negosyo. Kailangan natin reviewin, lalo na sa mga mababatas natin, reviewin lang, dapat dagdagan ang penalty ng mga traders at saka mga tao na naninira
ng natural resources natin. Kaya naman ang BFAR umapila sa publiko na tulungan silang labanan ang ganitong uri ng poaching activities. Ang mga ginagawa daw fashion accessories, katumbas ay pagkasira ng ating yamang dagat. For the marine species such as finfishes, coral reefs represent their residences. If you reduce the coral reefs, then you are reducing the biomass that we can utilize as food. Claire Delfin, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, watawat ng Pilipinas sa website ng tanggapan ng Pangulo. Ayan, baliktad yung pulang nasa itaas. Service ban ng Pilipinas Cals sa tilampang sasakyan ng mga sikat, ibinida sa isang car show. Herman Moreno, Kuya Germs, buhay na buhay. Taliwas sa kumakalat na balita sa internet. Mapapanood natin sa pagpapatuloy ng 24 oras. Gusto na